kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Marami pong pwedeng mangyari sa loob ng isang araw. Pwede ang araw mo magsimula ng maganda, tapos magtapos ang iyong araw ng hindi gaano kaganda. Pwede naman pangit ang iyong gising, pero pagdating naman sa gabi, fulfilled at masaya ang iyong naging araw. Maraming pwedeng mangyari dahil sa dinami-dami ng pwede nating maranasan at sa dinami-dami ng mga taong pwede nating makatagpo sa isang araw, pwedeng mag-iba-iba lagi ang ating mood, ang ating disposisyon, at ang ating emosyon. Kaya nga po, minsan, kapag pinag-usapan natin ang pagmamahal at pag-ibig, doon po natin lagi tinatabi, doon sa pabago-bago nating emosyon na pwedeng mangyari sa loob ng isang araw. Pag sinabing pagmamahal, ayan yung pakiramdam. Pag sinabing pagmamahal, ay yan yung emosyon. Pag sinabing pagmamahal, pwedeng mangyari na sobrang tindi ng iyong nararamdaman, tapos kinabukasan, pwedeng mawala. Kaya nga kung ganoon lagi ang pagkakaintindi sa pagmamahal, hindi rin nakakagulat na madaling magsawa, madaling sumuko, madaling bumigay ang iba't ibang tao. Kasi kung ang pag-ibig at pagmamahal ay emosyon at pakiramdam lamang, pwede tong pabago-bago. Pwedeng okay ngayon, mamaya hindi. Pwedeng maayos, kinabukasan, medyo magulo. Kaya nga, kung ganoon ang paningin natin sa pagmamahal at pag sinabing magmahalan tayo, kung ganoon na lang, magiging mapili at magiging moody lang tayo. Pili lang yung mga araw, ngayong araw na ito, magmamahal ako, pero kinabukasan, magkagalit tayo. Kasi emosyon, pakiramdam, pabago-bago. Hindi natin alam
base sa mga pwede nating mapuntahan at makatagpo kung ano ang ating mararamdaman sa araw na iyon. Pero ano ang paalala ng Panginoong Yesus? Maaaring magsimula ang pagmamahalan sa isa't isa sa pamamagitan ng pakiramdam o emosyon. Pwedeng magsimula sa ganoon. Parte naman talaga ng pagmamahalan ang emosyon. Pero ang paalala ng Panginoong Yesus, kung gusto mong manatili at humaba pa ang iyong pagmamahal at pagmamahalan, ang sikreto at paalala ng Diyos ay manatili pa rin sa pagmamahal. Manatili pa rin sa pagmamahal. Hindi naman ibig sabihin noon, gagawin mo ang lahat na parang lahat ng mga ingranding mga gawain, ibibigay mo. Makikita sa bawat kilos mo, parte iyon. Pero, hindi sana doon ang pundasyon ng pagmamahala natin sa isa't isa. Ang pundasyon ay yung pananatili natin sa hirap at ginhawa. Madali pong magmahal kung masaya. Madali pong ibigin ang kapwa kung kakilala mo. Madaling umibig kapag ito ay magkaayos kayo. Pero paano kung merong hindi pagkakaunawaan? Paano kung mahirap ang buhay? Paano kung kailangan mong piliin sarili mo o ibang tao? Kaya mo pa rin bang magmahal? Pipiliin mo pa rin magmahal o susuko ka na? Doon po natin makikita, mga minamahal na kapatid, kung paano lalalim ang ating kapasidad na magmahal sa ating kapwa. Nasusubukan ang ating pagmamahal sa lahat ng mga pagkakataon, dumaraan tayo sa mga pagsubok. Kasi napakadali magmahal kapag okay ang lahat. Pero kapag dumaan ka na sa hamon, diyan natin makikita, pipiliin mo pa rin bang manatili? Kapag oo ang iyong sagot, nasa tamang direksyon na tayo sa pagmamahal. Paano ba natin nakikita iyon sa Panginoong Yesus? Isipin ninyo, pinili pa rin ng Panginoong Yesus magmahal kahit na iniwan siya ng kanyang mga alagad. Pinili pa rin ni Jesus magmahal kahit na itinakwil siya ni Pedro. Pinili pa rin ni Jesus magmahal kahit na ipinagkanulo siya ni Judas. Pinili pa rin ng Panginoon magmahal kahit na siya ay ipinako sa krus. Hindi tinakasan, hindi tinakbuhan, hindi sinukuan ng Diyos kahit na mabigat, masakit at mahirap. Ganoon ang pagmamahal na ipinapaalala sa atin ng Panginoon. Kaya po, mga minamahal na kapatid, kung meron po tayo sa buhay na mga masasabi nating mga krus na ating papasanin, tao man yan, karanasan, kahit na ito ay mahirap at nangangailangan ng sakripisyo sa atin, hindi sana matitigil ang pagpili natin sa pagmamahal. Kasi yan naman ang paalala at ginawa ng Panginoon sa atin. At kapag tayo ay nagmahal sa ating kapwa, sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaaway at hindi kaayos, sana
Hindi lang naman po makita iyon sa mga pwede nating magawa para sa kanila. Pero ang higit sa lahat, nasusukat ang pagmamahal kahit sa katahimikan ng ating presensya. Hindi ba po mga minamahal na kapatid, kapag meron tayong pinagdadaanan, minsan, hindi naman natin kailangan talaga malaman at magawan ng solusyon agad ang mga problema. Kailangan lang natin minsan ng may makakasama, may makikinig, merong makakausap, meron tayong kasama, nandyan yung presensya ng ating kapwa. Nang sa gayon, maranasan natin na hindi tayo nag-iisa. Ganon din po mga kapatid, sa lahat ng mga deboto na naririto, ang tunay na deboto ng Poong Jesus Nazareno ay mapagmahal. Ang tunay na deboto ng Poong Jesus Nazareno ay marunong magmahal. Magmahal ng kapwa. Kaya nga po, ang pagdedebosyon natin, lalong-lalo na ngayong araw ng pagdedebosyon ngayong Biyernes, ay hindi lamang minamahal ay sa pagmamahal lamang ng sarili o ginagawa mo na mag-isa. Pag tiningnan po ninyo lahat ng iyan, lahat ng mga nasa loob dito, lahat ng mga nasa Plaza Miranda, Plaza San Juan, kahit sa gilid dito sa Quezon Boulevard, lahat ng iyan, bawat isa, ay mga deboto na handang mahalin ang bawat isa. Tingnan po ninyo ang inyong katabi. Kilala niyo ba po ang inyong katabi? Sige po, huwag po kayo mahiya. Di niyo na po kailangan tingnan sa mata. Tingnan lang po ninyo. Tingnan po ninyo yung mukha. Tingnan po ninyo. Sabihin po ninyo sa inyong katabi, kapatid, gising ka pa ba? Kapatid, mamahalin kita sa hirap at ginhawa. Pangako ko yan sa Poong Jesus Nazareno. Yan po nangako po tayo. Kilala nyo man o hindi ang inyong katabi, yan ang panata natin ng pagmamahal. Ipagdadasal, sasamahan ang bawat deboto na naririto kasama natin. Ganoon tayo magmamahal. Mga minamahal na kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, ilingin natin ang grasya mula sa Diyos nang sa gayon, hindi lang manatili sa pakiramdam at emosyon ang pagmamahal, ngunit maging parte at maging pagkatao natin ang pagiging mapagmahal sa sarili, sa kapwa, at higit sa lahat sa Diyos. Amen.